Praise the Lord. Napakaganda po nung huling linya nung awit natin, no? The darling of heaven, crucified. Habang inaawit natin, yung lineup ng songs ngayon, di kami nag-usap ni Brother Vil. Pero habang inaawit natin yung mga music, ito rin yung music na binigay sa kanya ng Lord. Ito rin po yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Hindi po ako nag-practice last Sunday, at hindi ko rin nakita yung mga line-up. But habang inaawit namin, alam niyo na po kung ano yung mensahe ng Panginoon sa atin ngayong umagang ito. Okay. So nakakatuwa lang po, no, yung tears of joy na tayo ay binili. We are redeemed by the blood of Jesus. Kung ano yung ginawa niyang sakripisyo, sabi doon sa awit, I see you pierce. Kung ano yung mga latay, kung ano yung sakit na naranasan ng Panginoon para sa atin, para iligtas lang tayo. Ano po? So, for a couple of Sundays, 2 Sundays na consecutive, kung maaalala nyo po, meron pong word na laging binabanggit yung atin pong preacher, si Pastora, then si Pastor Arn. May naalala po kayo kung ano yun? Anak. Anak tayo ng Diyos. So, actually, this message was given to me before ko po marinig yung mga preaching nila. Pero, parang mas ipinush sa akin ng Lord na, sige, dyan ka sa pagiging anak. Yan. And so, kung maaalala nyo rin po, yung message, nung last po ako nag-message. Sige nga po, meron tayong clue tungkol kanino po. Yung last natin na napag-usapan, tungkol kanino po. Ayan po yung clue. Okay, Ruth. Hindi po yan LGBTQ Though nagmamahalan po yung magbiyena na yan si Ruth. Ang tanong po natin nung nakaraan ay, kilala mo ba si Joel? Joel ba yun? Goel or Goel. Okay? Of which, later, i-review po natin kung ano ba yung Goel na yan. So, today, ang title naman po ng ating mapag-uusapan ay, kanino kang anak? Siyempre, anak ako ng nanay at ng tatay ko. Okay, given na yan. Siyempre, maganda ako kasi maganda yung nanay ko at yung tatay ko. Di ba? Ganyan eh. Kanino kang anak? So, kung previously, nag-focus po tayo sa chapter 1, so ngayon po, mag-focus po tayo dito sa latter part po of Ruth, chapter 4. 4 chapters lang naman po itong Ruth. Okay. So, tayo muna po ay saglit na yung mukha at manalangin. Panginoon, maraming salamat. Salamat po. Salamat talaga. Kulang yung tinig namin, Lord, para pasalamatan ka. Salamat. Salamat. And Lord, salamat dahil alam namin na ang banal na Espiritu mo ay naririto sa aming kalagitnaan. Patuloy kang kumikilos, patuloy kang nagbabago ng aming mga buhay, ng aming mga puso, ng aming mga pag-iisip. Panginoon, buksan mo po ang aming mga mata, mga spiritual eyes, upang makita namin yung kagandahan ng iyong salita, yung kagandahan ng ginawa mo doon sa krus para sa bawat isa. Lord, winawasak namin lahat na distractions na gagawin ng kaaway in your name, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Seal this place with your Holy Spirit, Panginoon. Wag po ako ang makita. Wag po ang salita ko, ang puso ko ang maipahayag, kundi ang salita mo, Panginoon, ang maitaas. Salamat po sa iyo, Panginoon. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kanino kang anak? So,
pag binalikan po natin as a review doon po sa Ruth chapter 1, makikita po natin dito na marahil may kaya po ang pamilya ni Noemi. Kasi from Israel, nagkaroon ng tagutom, lumipat po sila sa Moab. Okay. So doon sa Moab, siguro nandoon yung nagkaroon sila ng bagong pagkakakitaan doon. Unfortunately, namatay po yung asawa ni Noemi na si Elimelech. Pero doon din po, after ilang taon, yun naman po mga anak niya na sina Kilion at Mahlon ay nagkaroon po ng asawa. So ang napangasawa po nila ay mga Moabita din. Ang pangalan po ay Orpa and Ruth. Kaya lang po, namatay din po itong dalawang anak ni Noemi. Kaya nga sabi niya, huwag niyo na akong tawagin na Noemi. Ang itawag niyo na lang sa akin ay Mara. It means bitter. Sobra yung kalungkutan, sobra yung pagdadalamhati na dinatnan niya. So Mara na lang, sabi niya gano'n, nung bumalik siya sa Israel. Then, bago siya umalis, sabi niya doon sa dalawa niyang manugang, mga bata pa naman kayo, bumalik na kayo sa magulang ninyo para makapag-asawa pa kayo. So si Orpa ay bumalik, samantalang si Ruth, hindi. 'Di ba? Sabi niya, kung ano yung bansa mo, yun na rin yung magiging bansa mo. Yung Diyos mo, yun na rin yung magiging Diyos ko. Kasi alam po ni Ruth na pagbalik niya sa Moab, iba-ibang klaseng mga Diyos-Diyosan, yung kanila pong mapipilitan siya na sumamba. At that point, hindi naman po naka-indicate sa Bible, pero I'm sure minahal na po niya ang Diyos ni Noemi. Amen po ba? Okay. So pagdating po nila sa Israel, nakilala po nila yung kamag-anak ni Elimelech na si Boaz or si Buz. Siya po ay tinatawag na, Goel. It means redeemer or kinsman, redeemer, kamag-anak, malapit na kamag-anak. It refers to the nearest blood relative in ancient Israel who had the legal duty and right to rescue, protect, and restore a family member who faced extreme poverty, slavery, violence, and loss. Bakit ba kailangan nitong Goel? Kasi, di ba nga po, nasabi ko na sa inyo nung nakaraan, na ang ano sa kanila ng Panginoon is protektahan yung lupa na pinagkaloob sa kanila. So as much as possible, hindi ito mapunta sa ibang mga lahi. Katulad po dito sa Pilipinas, nung kailan lang, may narinig kami sa balita na naalala nyo po yung mga, hindi ko maalala kung ano yung meron pong something sa Central Luzon na mga incheck na pala ang may-ari. So marami po dito sa Pilipinas na lupa, incheck na ang may-ari. At sadly, marami rin po dito sa Pilipinas na Pilipino na walang lupa. Yun. So yun po yung iniingat-ingatan nila. Kaya as much as possible, kung merong lupa, mahirap na po kasi si Noemi at si Ruth eh. Actually, namumulot na lang si Ruth ng mga palay. As much as possible, hindi pwedeng maibenta sa ibang lahi or ibang even tribo. So, naghanap po sila ng nearest na relative or kamag-anak po ni Elimelech. Sa Ruth chapter 4 verses 1 to 6, ini-offer po sa mas malapit na kamag-anak. Hindi pa pala si Boaz or si Buz yung pinakamalapit nilang kamag-anak. Meron pang isa. Kaya lang po, kasama dito sa, yung lupa lang, okay, tinatanggap sana eh. Kaya lang, nung sinabi ni Buz na, kailangan mo ring pakasalan. Itong anak, nung isang anak ni Elimelech, ay, hindi na, sige na, ikaw na lang. So, tinanggap naman po ito ng maluwag sa dibdib at marahil napamahal na rin sa kanya si Noemi. Okay. Bakit ba sa kanila nagkakaroon ng Goel? Una, yung katulad nga po nung nangyari kila Noemi, extreme poverty. Then meron ding slavery.
Sa kanila po, uso po yung may mga alipin, di ba? Ano ba yung alipin? Pag alipin ka, lahat na sabihin ng Panginoon mo, susundin mo. And sa kanila pong kultura, yung kanilang alipin ay parang pag-aari ng kanilang Panginoon. Parang pag-aari po. Paano ka mawawala sa pagiging alipin? Ang isang option dito is bilhin ka nung iyong goal. Halimbawa po, ako alipin ako. Siyempre may Panginoon ako, no? Para po ako mawala sa pagiging alipin, yung isa ko pong mayaman na kamag-anak, bibilin ako dun sa Panginoon ko. May ransom siya na ibibili para ako ay lumaya. Then after that, pag binayaran niya na ako, free na ako, malaya na ako. Kaya po merong goal sa kanya. Yun po yung ginagawa ng goal. Another one is violence. O yung land loss, yun din po yun. Yung violence, meron ka ring halimbawa, may napatay ka because of, yung parang lang din sa sarili mo, magiging slave ka rin po noon, magiging alipin ka. So katulad po since slave ka na, ganun din, kailangan para ka maging malaya, meron kang kamag-anak na matatutubos sa'yo. Okay? So yun po yung goal. Sa Ruth chapter 4, verse 7 to 12, makikita po natin doon yung kaugalian nila. Hindi ko na po babasahin kasi nung minimeditate ko to, sabi ko parang ang tagal, parang ang haba. Okay lang po ba kayo? Mga 2 hours tayo. Okay. So, pag po dating nyo sa bahay, pakibasa na lang po. No? Then sa Ruth 4, 13 to 17, makikita po natin dyan na naging asawa po ni Boaz si Ruth at sila ay nagkaanak. So dito po tayo sa 13 to 17 magpo-focus. Sige po. Ruth 4:13, then magja-jump po tayo sa 16 to 17. Napangasawa nga ni Boaz si Ruth at inuwi sa kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth kaya't ito'y nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Kinuha ni Noemi ang bata. Sino magsasabi na magkakaapo pa si Noemi, no? Magiliw na kinalong at inalagaang mabuti. Verse 17. Siya'y tinawag nilang Obed, ipinamalita nilang nagkaapo ng lalaki si Noemi. Si Obed ang siyang ama ni Jesse, na ama naman ni David. Okay? Pag tinignan po natin yung family tree nila, eto po si Ruth na isang Moabita, at eto po si Boaz or si Buz. Nagkaanak po sila. Ang naging anak nila ay si Obed. Si Obed po, ang naging anak ni Obed, yun pong tatay ni David na si Jesse. At marami pa pong mga sumunod, naging anak niya si Solomon, di ba? Si Nathan. At marami pa pong mga hari na naging descendant si David hanggang sa dumating po sa ating Panginoong Jesus. Okay, kanino kang anak? Ngayon, tingnan natin. Yan po yung family tree from Ruth and Boaz lang. Paano kaya kung pataas pa? Sige nga, tingnan natin. So, yung family tree nila, andito lang. Pero, pabalik. Eto po, ang maganda nito, pabalik. Nagmula po kay Abraham, Isaac, Jacob, Judah, ayan, hanggang makarating kay Boaz, Obed, Jesse, King David. Then, sa dalawa pong anak, maraming anak si David, wag po kayong ma-confuse. So, dalawa lang po ito, si Solomon at si Nathan. Yun pong si Joseph, na tatay po dito sa mundo ng Panginoong Jesus, ay nanggaling po sa lineage ni Solomon. Samantala po si Maria, yung lineage niya ay nanggaling po kay Nathan. So kung titingnan natin yung connection, 'di ba? Yung connection ng Panginoon. Sabi doon, siya yung Lion of Judah. Asan si Judah? Ayan po si Judah. Kasama sa tree, sa family tree ni Abraham. 'Di ba? Okay. Both Joseph and Mary were descendants of King David. Okay. So,
linawin po natin. Maglinawan tayo. Kasi kapag nagbabasa tayo ng Bible minsan, lalo sa Old Testament, marami po tayong hindi maintindihan or nagkakabali-baligtad. Actually, kailan ko lang din po ito naintindihan. Meron po tayong ilang terminologies na dapat tandaan. Israelita. Ano po ba yung Israelita? Siyempre sasabihin natin, yan yung mga nakatira sa Israel. O tama naman, di ba? Paano sila naging Israelita? Okay? So, they were the 12 tribes who descended from Jacob, who also named Israel. So, si Jacob, kung maaalala po natin yung sa Genesis chapter 3, nakipag-wrestle po siya sa isang angel of the Lord. At hindi siya natalo. Hindi naman sinabi na nanalo siya, di ba? From there, tinawag po si Jacob na Israel. Okay? Huwag po tayong malito ha. So si Jacob po, siya po yung Israel. Then eventually, pagdating po nila sa Promised Land, ito po yung Promised Land. Israel na po ang tinawag sa kanila. Mga Israelita na po sila. Okay? Gising pa po ba tayo? May mga nakakunutan, no? Okay. Sino naman yung mga Hudyo? That this term comes from Judah. Okay. Noon pong time na yung anak ni Solomon, ang naghari, si Rehoboam, naging ano po siya, hindi siya wise, hindi siya kasintalino ng tatay niya ni Solomon. Nagkamali po siya. Kung kaya po ang bansang Israel ay nahati. Ito po ang Northern Kingdom at ito po ang South or tinatawag na Judah. Judah or Judea. Ito po yun. So sino raw yung mga Hudyo? This term comes from Judah. Ito lang sila, supposedly. Ito lang sila. Pero nangyari po na nung nilusob po at binihag ng Assyrian itong Northern Kingdom, medyo na po sila. Parang nagkaisa na sila. So, Hudyo po sila. Tinatawag silang Jew. Ngayon, ito ang Israel. Ito pong mga nasa labas ng Israel, kasama po tayo doon, ay tinatawag na Hentil or Gentile. Okay. Ngayon, trivia. Meron po ba kayong kilala ng mga Bible characters na hindi po Israelita? Marami, tama. Alam niyo po ba na si Abraham ay hindi Israelita? Siya po ay galing sa Ur. Mesopotamia po yata yun. So, hindi po Israelita si Abraham. Si Isaac, hindi din. Si Moises, hindi din at that time. Bakit? Sila po ay tinatawag na Hebreo. So pag pakita natin sa Bible, yung term na Hebrew or Hebreo, sino ba sila? Is a member of the ancient group of people who descended from Abraham, Isaac, and Jacob. Okay naman. Pero, sabi nga natin, itong si Abraham, hindi pa siya Israel. Si Jacob lang naman. Kay Jacob lang nag-start yung Israel. Nasusundan niyo po? Nung time naman po ni Noah, hindi pa rin, di ba? Wala pa rin sila sa Promised Land. Okay, so nagkakaintindihan po ba tayo? Okay, salamat po. Then, sabi po ng mga Israelita, ng mga Jew, they are the chosen people. Totoo naman po, apple of the eye ng Panginoon. Bakit? Kasi sabi po dito sa balikan natin, no? Deuteronomy 7:6, sila raw yung bansang itinalaga kay Yahweh. No? Sila raw yung bansa na magiging kanyang sariling bayan. So Exodus 19:5-6, sila raw yung bayang hinirang ng Diyos. Sa Deuteronomy 14:2, sila raw yung bansang itinalaga kay Yahweh. Tama naman po yun. Hindi tayo makikipag-argue doon. Totoo po. Kaya lang, pagdating po nung time ng Panginoong Jesus, sino po yung laging tumutuligsa sa Panginoon? Mga Pariseo, 'di ba? Lagi nilang tinutuligsa ang Panginoon. Masyado silang matataas. Mabuti na lang, Lord, hindi ako katulad nitong katabi ko na hentil, 'di ba? Parang ganoon, taas ng tingin nila sa sarili nila. Ang mga Gentile para sa kanila ay mga second-class citizen.
Okay. So ngayon, marami po akong katanungan. Way back pa, nung bata ako, kasi katulad ako ng mga maraming bata dito. Nung makakilala ako sa Panginoon, siguro po I was 14 years old. Then, nung 16 years old, nandito na po kami sa Bulacan, nag-a-attend na po kami. Meron po akong mga katanungan. Ang dami kong tanong actually sa isipan ko. Of which, ngayon, salamat sa Diyos, unti-unti po nagkakaroon ng kasagutan. And as we study the Bible po pala, kailangan with open heart po tayo lagi. Hilingin natin ang banal na Espiritu kasi somewhere along the way, marami po tayong mga natanggap na teachings na mali pala. Ako po ina-admit ko. Marami po pala akong natutuhan before na mali pala. Okay, so nais ko pong samahan niyo ako sa mga katanungan po na to na atin pong pag-uusapan na baka somewhere, katanungan niyo rin pala. Okay? Ganda nung mga message nung song kanina about redemption. Redeem. Pagtubos. Okay? Tingnan po natin yung una nating tanong. Kung babalikan po natin yung kay Ruth at Boaz, na naging goal niya si Boaz, bakit tayo? Kailangan din ba natin ng goal? Kailangan ba natin ang tagapagligtas? Okay ka naman, araw-araw yung buhay mo. Ayan lang. Ganyan lang, lumilipas lang araw-araw. Ganun lang, okay lang, ganyan lang naman eh. Kailangan ko ba ng goal? Kailangan ko ba ng redeemer o tutubos na tagapagligtas? Kailangan po, kasi sabi sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Since lahat po tayo ay makasalanan, kailangan po ng kabayaran. Siguro, pag binalikan natin yung Genesis, siguro maiisip natin, ang KJ naman ni Lord, hindi naman pumatay si Eva at si Adan, pero bakit kailangan nilang mamatay? 'Di ba? Kumain lang naman sila ng bunga, pero ba't kailangan nilang mamatay? Siguro kung mababaw yung pag-iisip natin, yun yung iisipin natin, bakit kailangan? Kumain lang naman eh. Pero tingnan po natin pag binalikan natin yung creation, lahat ng bagay inihandog, ginawa muna ng Diyos para sa tao. Lahat pwede niyang kainin, lahat ng bunga, lahat. Except one. Bakit naman kasi naglagay pa si Lord ng puno doon kaya tuloy natukso yung tao. Di sana, kung wala siyang nilagay na puno doon sa gitna ng halamanan, di sana, hindi nagkasala si Eva at si Adan. Hanggang ngayon, nandun tayo sa Garden of Eden. Kasi, ang sa akin ng Panginoon dito, kasi gusto ko piliin niyo ako. Kasi gusto ko piliin niyo yung tama. Gusto ko piliin niyo ako. With all your heart, piliin natin ang Diyos. Napaka-gentleman po ng Panginoon. Hindi na lang siya basta papasok ako dito, o eto ang gagawin ko. Binigyan niya tayo ng free will. Ganun pa man, kahit nagkasala ang tao, mahal niya eh. Sabing ganun. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Doon po sa illustration ni Pastor Arn noong last Sunday, nung kinain nila yung bunga, namatay ba sila? Namatay ba yung tao? Hindi siya nila namatay physically. Pero yung espiritu nila ang namatay. Spiritually dead po ang tao. At ano ang nangyari? Nahiwalay na sila sa presensya ng Diyos. Until pinalayas na nga talaga sila doon sa Garden of Eden. Gayun din po, yung dapat kasama natin ang Diyos, eternity, hindi pwede kasi banal ang Diyos eh. So talagang pinalaya sila. Ayaw naman ng Diyos na forever na lang yung tao, lahat ng tao sa impyerno. Kaya dapat, siguro sabi dapat may gagawin ako.
nung nilagay pa lang niya yung puno doon sa gitna, I believe meron na siyang gagawin. In case na, alam naman niya eh. In case na ganon, kainin ng tao. So, ang sabi dito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos. I see grace. Ito po yung grace ng Diyos. Ito yung biyaya ng Diyos. Buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Yung buhay na walang hanggan na hiwalay sa Diyos. Binayaran po niya para makasama natin ang Diyos sa pamamagitan nino po? Ni Kristo. So, bakit kailangan natin ng tagapagligtas, ng Goel? Kasi, kailangan natin ng magbabayad ng kasalanan natin. Hindi mo kayang bayaran yung kasalanan mo. Hindi ko rin kayang bayaran yung kasalanan ko. Tao lang kasi tayo makasalanan din ako. Paano ko babayaran yung kasalanan ko? Paano ko babayaran yung kasalanan nyo? Kaya yung sinasabi po nila na si Kristo ay tao lang, tapos tagapagligtas nila, paano kang nailigtas ng tao lang? Yes, naging tao siya, pero hindi siya tao lang. Okay? At nung isinilang po siya dito, wala po siyang kasalanan at all. 'Di ba? Okay, next. So, bakit natin kailangan? Dahil tayo ay makasalanan. Next question. Saan tayo tinubos o iniligtas ng Diyos? Curse. Sa sumpa. Yun po yun eh. Kaya sabihin natin, kumain lang naman sila, pumitas, kumain lang naman eh. Tapos mamamatay na agad. Siguro kung bakit ganun? Hindi naman pumatay, hindi naman nangalo niya, wala namang ginawa doon sa 10 Commandments, pero bakit mamatay? Kasi po, balikan natin yung 16. Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bungang kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Wag na wag mong kakainin. Wag na wag. Inulit pa. Sa Bible po, kapag yung salita ay inuulit, ibig sabihin, kailangan mong gawin. Ang sabi dito, wag na wag mong kainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo yon ay mamamatay ka. This is the curse. Sabi sa Galatians 3:13-14, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Nang siya ay isinumpa para sa atin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Kaya yung awit natin kanina, I see grace. I see you pierce. Ako dapat yung pinitay doon. Pero ikaw ang nagdala ng kasalanan ko. Habang inaawit ko yung awit natin kanina, hindi ko mapigilan yung sarili ko na maiyak dahil sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga Hentil. So, hindi lang mga Hudyo, even us. Anyway, ang Galatia po, ito po ay isinulat ni Pablo sa church sa Galatia. Saan ba itong Galatia? Ito raw po ay sa Turkey. So, Turkey sila, hindi sila mga Hudyo. They are Gentile, katulad natin. Kaya ito po ay sinasabi para sa atin pong mga Kristiyano. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga Hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig. Ano gagawin natin? Manalig. By faith.
Kanina nakita natin yung biyaya ng Diyos, di ba? Yung grace ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananalig ay matatanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Note nyo rin po yung term na pangako, ha? Dami nating mga terminologies ngayon, biyaya. Then, pagtubos, di ba? Sumpa, ang dami nating Okay. So, saan tayo tinubos ng Diyos? Sa sumpa. The curse, law of sin and death. Kasi, ang mangyayari doon is mamamatay tayo. Lahat ng tao ay mamatay. Kaya tayo ay tinubos. We are redeemed. Niredeem tayo ng ating goal na ating Panginoong Jesus. Okay, next question. Nasusundan po ba? Though alam ko po na marami dito sa atin, alam na po ito, lalo yung matatagal na. Pero minsan masarap po na i-review natin itong mga bagay na to. Amen po ba? And para din po sa mga bata or sa mga bago dito na kasama natin, kailangan din po kasi nilang maunawaan itong mga bagay na to. Okay. Ngayon, kaninong kasalanan yung binayaran? Para sa atin lang ba na nandito sa church? Para sa mga Christian lang ba? Nagbayad siya ng kasalanan? Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po, every time na may Bible study ako, tinatanong ko to. Lahat po bang tao ay anak ng Diyos? Natanong niyo na po ba sarili niyo, anak ba ako ng Diyos? Lahat ba ng tao anak ng Diyos? Actually, nung pong bata ako, paniwala ko talaga lahat ng tao anak ng Diyos. Kasi yan yung tinuro ng religion teacher ko sa amin. Lahat tayo mga anak kayo ng Diyos. Okay, anak pala ako ng Diyos, diba? Pero pag basahin niyo po yung John 1:12 kung may Bible kayo. Sige nga po, meron po ba kayong Bible na dala-dala dyan? Ano po yung sabi dun sa John 1:12? Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So lahat ba ay anak ng Diyos? Actually, lahat mahal ng Diyos. Kasi mahal nga ng Diyos si sanlibutan eh. 'Di ba? Yung world, mahal ng Diyos. Mahal niya. Pero pag sinabi, anak ng Diyos, lahat ng tao, teka muna. Basahin natin yung John 1:12. Ang sabi sa John 1:12, ang sino mang sa Kanya ay tumanggap at nanalig. Sila lang yung pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Tanungin nyo nga po sarili nyo, tinanggap ko na ba, Panginoon? Nananalig ba ako sa Panginoong Jesus? Kasi, kung ang sagot mo ay oo, anak ka na ng Diyos. Anak pala ako ng Diyos. Amen? Amen. Okay. So, next question. Eto po, marami dito ang mga Kristiyano na pinagtatalu-talunan to. Kasi dati, kami sa bahay, pinagtatalunan din namin to. Kanino tayo tinubos ng Panginoong Jesus? Naisip niyo na ba yun? O sabi, nagbayad ng ransom si Lord, siya yung Redeemer natin. Kanino siya nagbayad? Naitanong niyo na po ba yun? Kanino ba siya nagbayad? Nung pinagtatalunan po namin to, actually, iba po sagot ko eh. Iba yung sagot ko at that time. Naalala ko kasi kanina lang or this week, habang minimeditate ko po itong na to, naalala ko yung turo nung 16 years old ako, yung pastor namin at that time. Sabi niya, nung nilikha raw ng Diyos ang mundo, di ba ang dominion, binigay niya kanino ang dominion? Sa tao. Kayo bahala dyan sa lahat ng nilikha ko, bigyan nyo ng pangalan yan, ganyan.
So sabi nung pastor na yon, ewan ko siguro makaka-relate or baka matatandaan nung iba. Sabi niya, kumbaga daw sa isang hari merong scepter. Ano ba yung scepter? It means power. Power nung merong scepter. Sabi niya, yun daw scepter, ibinigay ng Lord dun sa tao. Kaya lang daw, nung nagkasala daw yung mga tao, inagaw daw ni Satanas yung scepter. Kaya nga daw, ang may hawak na raw ngayon is, hindi naman niya sinabi talaga na kailangang magbayad kay Satanas. Pero ako, ang conclusion ko that time, so yung scepter na kay Satanas, nung nagtatalo kami, sabi ko, siguro, binayaran tayo ng Diyos kay Satanas. Naisip niyo po ba yun? Baka kay Satanas tayo binayaran. Meron po ba yung nakaka-relate sa akin sa sinasabi ko? Kanino tayo binayaran ng Diyos? Okay, so tingnan po natin. Sabi sa inyo, yan po yung aking mindset before kay Satanas. Isa po ako sa nagsasabi nun. Pero tingnan po natin sa Revelations 5:9b. Sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo. Goel, lumabas po uli yung pagiging goel ng Panginoong Jesus. Tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Tinubos mo ang mga tao para sa Diyos. In English, for thou wast slain and hast redeemed us to God by thy blood and out of every kindred and tongue and people and nation. Then sabi sa Psalms 49, none of them can by any means redeem his brother or give to God a ransom for him. Hindi natin kayang iligtas ang isa't isa. Okay? So kanino tayo tinubos ng Diyos? Kanino tayo binayaran? Sa Diyos. Kasi siya yung nagbigay ng sumpa na kamatayan sa atin. Yan na, nagkakagulo na. Kasi sabi ko kanina, pag-pray nyo, kasi masyadong tong ating pag-aaralan ngayon, masyadong, tawag doon? Controversial yung topic natin ngayon. Tingnan nyo po, sa Israel, every year, meron po silang tinatawag na Yom Kippur. Ano ginagawa nila? Naghahandog sila ng sin offering para sa Diyos. Saan ba nagkasala ang tao? Kanino? Sa Diyos. Kaya, nung nagkasala ang tao sa Diyos, naggalit talaga ang Diyos. Pinalayas nga sila eh. 'Di ba? So, kanino tayo tinubos? Okay. So, sana po ay may mga nakikita na ako nakakunot ang noo. Okay, masyadong yung pinag-uusapan natin. Sana po nasusundan ninyo. 'Di ba? Okay. So, tinubos tayo ng Panginoon. Ito po yung importante. Tinubos tayo. We are redeemed by the blood of the Lamb. 'Di ba? At sabi natin kanina, kung tayo ay tumanggap at nanampalataya sa Kanya, binigyan niya tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. So, nung palang niredeem tayo ng Panginoong Jesus, hindi lang pala buhay na walang hanggan, hindi lang pala kaligtasan yung pinagkaloob sa atin. Ano pa po yung pinagkaloob sa atin? Another question, paano tayo nakakabahagi sa pamilya ng Diyos? Sabi mo, anak ka eh. E di ibig sabihin, kasama ka na sa pamilya ng Diyos. Tama ba? Okay. Know ye, sa Galatians 3 verses 7 to 9, know ye therefore that they which are of faith, okay, ito na naman si faith, di ba? The same are the children of Abraham. Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang mga tunay na anak ni Abraham. Bago pa ito nangyari, ay ipinahayag na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya. So, sino po dito may pananampalataya? Pwede po taas yung kamay? We have faith. Okay. So, sabi dito, tayo raw po na may
pananampalataya, sabi dito, pawawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya. So tayo po pala, yung kasalanan natin sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoon, tayo po ay, ano na nangyari sa kasalanan natin? Nung tayo ay nanampalataya sa Kanya, pinawalang sala na po tayo. Ang tingin na ng Diyos sa atin ay righteous sa harap niya because of Jesus Christ. Ang magandang balitang ito ay ipinahayag na kay Abraham. Doon sa Genesis po, ang sabi sa kanya, sa pamamagitan mo'y pagpapalain ang lahat ng bansa. Hindi sinabi dito na sa pamamagitan mo ay pagpapalain ang Israel lang. Sabi? Lahat ng bansa. Katingnan natin, sa buong mundo, even sa mga communist country, marami na pong mga nananampalataya sa Panginoon. Amen po? Palakpakan po natin ang Panginoon. Verse 9, kaya naman, pagpapalain ang mga sumasampalataya tulad ni Abraham na sumasampalataya. Sige nga po. Sino dito uli yung mga sumasampalataya? Taas yung kamay. Yung term na sumasampalataya, palitan natin ang pangalan natin, ha? Sige po, basahin po natin to. Kaya naman, pagpapalain ako tulad ni Abraham na sumasampalataya. Okay, ano yung pagpapala na to? Sabi, tayo, ang mga nananalig sa Diyos, ang mga tunay na anak ni Abraham. Teka, hindi nga ako kasama dun sa family tree ni Abraham. Paano ako magiging anak? Diba? Naantok na po ba kayo? Masyado na po ba akong matagal? Okay. So, gayon, dito naman po tayo sa Galatia. Okay? Mag-focus po tayo dito sa Galatians. Sige, Rafael. Sabi sa Galatians 3:26, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So ako ay anak ng Diyos, nananampalataya ako sa Kanya. Kayo po ba? Amen. Kung nananampalataya tayo sa Panginoon, tayo raw po ay anak na ng Diyos. Okay ba yan? Naintindihan nyo ba? Galatians 3:29, sabi dito, at kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham. Hindi nga tayo Israelita Hindi nga tayo Hebrew. Paano tayo naging anak ni Abraham? At kung kayo'y kay Kristo. Dito, nakipag-isa kay Kristo. Okay? Kayo'y mga anak ni Abraham. At tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. And if ye be Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Though hindi tayo literal na kapamilya or descendants ni Abraham, pero ano yung nag-ugnay sa atin doon sa family tree ni Abraham? Ano or sino po? Si Jesus Christ. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Si Lord po ba nung sa Bible, pag binasa natin, nagkaroon ba siya ng anak dito sa lupa? Hindi, di ba? So, hindi natin pwedeng sabihin na nagkaanak si Jesus dito sa lupa, so siya yung descendant, siya yung seed ni Abraham. Hindi. So, sabi dito, yung mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, tayo raw po yung mga anak ni Abraham. Then sa Romans 9 verse 8, sabi dito, kaya nga, hindi lahat ng anak ni Abraham ay ibinibilang na anak ng Diyos, kundi iyon lamang mga ayon sa pangako ng Diyos. Balikan po natin yung Genesis. Isa lang po ba anak ni Abraham? Dalawa. Sino yung isa?
Si Ishmael. Sino ba si Ishmael? Si Ishmael, yun po yung anak ni Abraham doon sa alipin po nung kanyang asawa ni Sarah. Kasi siguro narinig nila na magkakaroon daw ng anak si Abraham. 100 years old na si Abraham. Paano siya? Sige, sipingan mo na yung yung alipin ko para magkaanak na tayo. So, lumabas nga po si Ishmael. Okay? Pero, siya po ay naging anak out of flesh. Pero ano sabi dito? Hindi lahat ng anak ni Abraham ay ibinibilang na anak ng Diyos, kundi iyon lamang ayon sa pangako ng Diyos. Trivia lang po. Yun pong mga descendant ni Ishmael, ano po sila ngayon? Sila po yung mga Muslim. Balikan po natin yung Romans 9:8. Hindi lahat ng anak ni Abraham ay ibinibilang na anak ng Diyos, kundi iyon lamang mga ayon sa pangako ng Diyos. Si Isaac ba? Sa Genesis 17 verse 15, sige nga po, makitingin kayo sa Bible ninyo. Malapit na po tayong matapos. Naantok na po ba kayo? Nainip na po kayo? Sige nga po, kung meron po kayong Bible apps or Biblia, tingnan po natin yung Genesis 17 verse 15. Kasi gusto ko po na malinawan natin ito. Sabi po sa Genesis 17 verse 15. At sinabi ng Diyos kay Abraham tungkol kay Sarai na iyong asawa, ay huwag mo nang tawagin ang kanyang pangalang Sarai, kundi Sarah ang magiging kanyang pangalan. At akin siyang pagpapalain at sa kanya bibigyan kita ng anak. Oo, siya'y aking pagpapalain at magiging ina ng mga bansa. Ang mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kanya. So ano po ang sabi? Sabi sa verse 17, nang magkagayoy, nagpatira pa si Abraham at nagtawa at sinabi ng kanyang sarili, magkakaanak kaya siya na may 100 taon na? 100 years old na po si Abraham. At manganganak pa kaya si Sarah? 90 years old na siya. Ang nanay ko, 75 years old pa lang pero nay, manganganak ka pa ba? Diba? Eto si Sarah, 90 years old na. Paano hindi siya matatawa nung narinig niya to? 90 years old na ako, manganganak pa ako. Diba? Pero pinangako po ng Diyos sa kanya Verse 18, sinabi ni Abraham sa Diyos, kahit manawari, si Ismael ay mabuhay. Si Ismael siguro yun, Lord. Sabi niya ganon. At sinabi ng Diyos, hindi siya yung promised child ko, kundi ang iyong asawang si Sarah ay magkakaanak sa iyo at tatawagin mo ang kanyang ngalang Isaac. At aking pagtitibayin ang aking tipan sa kanya na pinakatipang walang hanggan sa kanyang lahi pagkamatay niya. So may 2 anak. Sino po yung anak out of promise ng Diyos? Si Isaac. Sino po yung itinuturing dito na anak ng Diyos ayon sa pangako? Titingnan natin, between Isaac and Ishmael, si Isaac po yun. Importante po ang pangako ng Diyos. Kasi siya po ay son of promise. In other words, it is not the children by physical descent who are God's children. But it is the children of the promise who are regarded as Abraham's offspring. Pangako pala Marami po ba tayong nakitang pangako ng Diyos? Kanina pa tayo nag-uusap-usap. May mga pangako po ba sa inyo ang Diyos na nakita nyo kanina pa? Sino po yung pinangakuan? Tayo. We are the people of promise. Di ba? Okay. So ngayon, balikan po natin yung family tree ni Abraham. Nakasama na tayo. Nakakakilabot, di ba?
Because of Christ, tayo ay kasama na po dyan. Anak ako ng Diyos. Sabihin mo nga sarili mo, anak ako ng Diyos. Anak ako ni Abraham. Diba? Imagine, matuntun tayo dito at hindi lang po tayo, napakarami po natin sa buong mundo. Diba ang sabi kay Abraham, pagpapalain kita, ang iyong lahi ay magiging kasindami ng buhangin sa karagatan. Natupad po ba yung pangako ng Diyos kay Abraham? Parang hindi Amen. Okay, so, ano na po yung makita natin? Ayan. Naging, by faith, siya din po pala yung ating mga ninuno. Si Noemi, si Ruth, si Boaz, si Obed. And, siyempre, back pa si Abraham. Okay, conclusion na po tayo. Masyado na tayong mahaba. 1 Corinthians 6:20, you were bought with a price, so glorify God in your body. Sabi doon kanta kanina, I see you pierced. Sirang-sira, wasak na wasak yung katawan mo. Hindi ka dapat, sabi, the darling of angel, crucified. Minamahal, pinaglilingkuran siya ng mga anghel sa kalangitan. Pero dahil sa kasalanan mo, dahil sa kasalanan ko, namatay siya dun sa krus. Pinahirapan siya kasi ikaw yun. Ako dapat yun. Hindi po ba natin dapat pasalamatan at palakpakan ng Diyos? Binili ka niya, hindi ginto ang pinagbili sa atin. Hindi pilak. Kung ginto, siguro kanya-kanya tayong hukay ng ginto. Baka nag-aagawan, nagnanakawan, nagpapatayan pa tayo, magkaroon lang ng ginto na pangbayad sa Diyos. Pero hindi. Buhay ng sarili niyang anak. Kinailangan niyang magkatawang tao dahil tao ang ililigtas. Kaya siya naging goal natin. So, paano natin i-glorify ang Diyos sa buhay natin? So, may mga tanong po ako ngayong umagang ito. Kanino ka ng anak ngayon? Kilala mo na ba yung tatay mo? Naintindihan mo na ba lahat na pinag-usapan natin ngayong umaga? Ngayon, kung ang sagot mo ay oo, sige po, for this time, inaanyayahan ko po yung ating mga leaders. Magkakaroon po tayo ng 15 minutes sharing time. So, kung kumuha po kayo, pwede po tayong 4-4 or 3-3. Mag-sharing time po tayo ngayon. Ngayong bahagi ka na sa pamilya ng Diyos, paano ba dapat mamuhay na magiging proud sa atin yung ating tatay sa langit? Pwede po ba natin to pag-usap-usapan ngayong umagang ito? Sige po. Pwede na po tayong mag-groups into 4 or into 3 po siguro. Pag-usapan po natin to. We shall have at least 15 minutes po para dito. Sige po yung ating mga leader, kuha na po kayo ng inyong mga kagrupo. Mas maganda po, mas tiga-4 lang siguro. Okay, para mas magkaintindihan tayo. Paano ba dapat mamuhay na magiging proud sa atin ng Diyos? Paano ba dapat mamuhay ang isang Kristiyano? Paano ba dapat mamuhay tayo na matutuwa ang Diyos sa buhay natin? Okay lang. Basta 4-4 po. 4-4 po para mas magkaintindihan po tayo.
Sige po, 2 more minutes. One minute more. Pwede po natin ipanalangin yung mga ka-group po natin. Sige po, pwede na po ba tayong bumalik sa atin pong mga upuan? Sige po, tayo po ay sama-samang yumuko at manalangin sa ating Panginoon. Let us pray. Panginoon, Panginoong Diyos, aming Ama, aming mapagmahal na Ama, salamat. Salamat po. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa biyaya mo, O Diyos. Hindi mo kailangan pagdaanan lahat ng mga pinagdaanan mo dito sa lupa, sa krus. Pero ginawa mo, Lord, dahil sa pagmamahal mo sa amin. Salamat po. Hindi namin deserve, pero salamat. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. Sa biyaya ng kaligtasan. Sa biyaya mo na tawagin kaming maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa iyo. Salamat po, Panginoon. Tunay na dakila ka. Ang dalangin lamang po namin, Panginoon. Tulungan mo po kami kung paano po kami makakapamuhay ng wasto dito sa mundong ito. Ang daming struggles, ang daming mga temptation sa bawat araw ng aming buhay. Nawa, Lord, mabigyan ka po namin ng kaluwalhatian, kapurihan, at maging proud ka po sa aming mga buhay. Yan po yung aming dalangin, Panginoon. Sa pangalan ng aming